Our Father in Heaven, salamat pong muli sa iyong mga salita. We are not deserving of this gift from you. Pero salamat dahil binibigay mo ang eksakto na tulong na kailangan po namin. And so Lord, hindi ko alam kung ano yung mga particular situations na kinaharap ng bawat isa. Kayo po ang lubos na nakakaalam. Kayo po ang lubos na nakakaalam kung paano ang mga salita na ito ay makatutugon sa lahat ng aming kailangan para kami ay magpatuloy na magtiwala at sumunod sa iyong kalooban. Ang lahat po na ito ay pinagpapasalamat namin sa iyo at hinihiling ang pagsama mo sa amin as we study your holy word. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Kung kayo po ay tatanungin ko ng ganitong question, saan manggagaling ang tulong na kailangan mo? Anong isasagot ninyo? Kay Lord, manggagaling ang tulong na kailangan ko. Right? Alam naman natin yun eh. Nakasulat ngayon sa Psalm 122, verse 1 and 2. Maaaring kabisado natin yung verse. Maaaring kabisado natin yung sagot. Maaaring pinaniniwala natin. Kapag tinanong tayo, sasabihin natin, kapag sinabi sa atin, sabihin natin, Amen! Ang tulong na kailangan ko ay nanggagaling sa Diyos. Pero, sa tuwing nagreklamo tayo, sa tuwing nag-aalala tayo, sa tuwing natatakot tayo, sa tuwing nagdududa tayo sa mga pangako ng Diyos, sa tuwing nahuhulog tayo sa tukso at hindi tayo sumusunod sa Diyos, yung sinasabi natin na pinaniniwalaan natin na tulong na nanggagaling sa Diyos, actually deep inside our hearts, ay pinagdududahan natin kung sapat nga ba talaga yung tulong na nanggagaling sa Diyos. Kahit alam natin yung sagot dun sa question, kahit kabisado natin yung mga nakasulat sa catechism, kahit na malalim yung pag-aaral natin sa theology, kahit na marami na tayong experience sa Christian life. So, as we continue yung pag-aaral natin sa Exodus, of course, we need to remember kung ano yung pinag-aaralan natin last Sunday. Pero kung wala kayo dito last Sunday, okay lang yon. So, pinag-aaralan po natin last Sunday sa Exodus 15, mula verse 22 hanggang chapter 17, verse 7, na sa kabila ng pagreklamo, paulit-ulit na pagreklamo ng mga Israelita, na yung pagreklamo na yon ay actually panginsulto and it's a rebellion against God na nagpapatuloy yung kanyang kabutihan, yung kanyang katapatan sa kanila. Ang ginagawa ng Diyos in response, paulit-ulit din ay binibigay ng Diyos yung kailangan nila. Yung pagkain na kailangan nila, yung tubig na kailangan nila, yung pahinga na kailangan nila. And lahat ng yon ay biyaya ng Diyos, grasya. It's undeserved grace from God. So ginagawa ito ng Diyos hindi lang para mabusog sila. Hindi lang para mawala yung uhaw nila. Not just to meet their physical needs. Ano ba yung pinakagusto ng Diyos para sa atin? Ang pinakagusto ng Diyos sa atin is not just to meet our physical needs. Ang pinaka-nais ng Diyos sa atin ay para ano? Para mas makilala natin siya. Para mas tumibay ang tiwala natin sa Kanya. Para mas matuto tayo na sumunod sa lahat ng Kanyang mga salita. At susunod tayo sa Kanyang mga salita, yung mga Israelita, susunod sa mga sinasabi ng Diyos, hindi para maligtas sila. Kasi iniligtas na sila ng Diyos. Pinalaya na sila ng Diyos sa pagkakalipin. And makakarating sila sa Mount Sinai, yun yung susunod na story sa Exodus chapter 19, na ibibigay ng Diyos formally na nakasulat yung kanyang mga utos, makipagtipan ng Diyos sa kanila. Pero bago formal na mangyari yung lahat ng iyon, anong ginagawa ng Diyos? Dito sa chapter 17 at chapter 18 ng Exodus, sinasanay sila ng Diyos na kilalanin at pagtiwalaan kung saan ba nanggagaling yung tulong na kailangan nila sa kabuuan ng paglalakbay nila papunta sa Canaan. Na doon sila pupunta, at yun yung dahilan bakit sila iniligtas ng Diyos mula sa Egypt. And if we know yung history ng Israel, inabot ng 40 taon yung kanilang paglalakbay na supposedly ay wala pa dapat 2 taon ay nandun na sila sa Promised Land dahil hindi nila natutunan yung aral na itinuturo sa kanila ng Panginoon. Dahil paulit-ulit sila na nagdududa at sumusuway
sa mga utos ng Diyos. And katulad ng sinabi ko last week, katulad ng mga Israelita, we're also slow to learn kung ano yung gustong ituro sa atin ng Panginoon. Ang bagal nating matuto. Diba, alam natin na ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng kailangan natin sa araw-araw. Diba, that's why we pray. Give us this day our daily bread. Alam natin, pinaniniwalaan natin na ibinigay na ng Diyos si Kristo para sa ating kaligtasan. Ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili para sa ating kagalakan. Ibinigay na ng Diyos ang kanyang Espiritu para tulungan tayo na makipaglaban sa kasalanan para makapamuhay ng may kabanalan. Pero nagdududa pa rin tayo. Pinanghihinaan pa rin tayo ng loob. O kapag haharapin natin yung mga struggles natin sa kasalanan, meron tayong mindset na kaya ko to. Hindi ko kailangan ng tulong ng Diyos. Hindi ko kailangan ng tulong ng church. Akala natin na kaya nating solusyonan yung mga problema natin sa sarili nating diskarte. So napakadali sa atin na pagdudahan yung very basic theology na lahat ng tulong na kailangan natin sa araw-araw ng buhay ay nanggagaling sa Diyos. And yun yung ipapakita sa atin ng Diyos. Dito sa chapter 17, simula verse 8 hanggang the whole of chapter 18, napapakinggan po natin ngayon. Kung paanong itinuturo ng Diyos kay Moises at sa mga Israelita na lahat ng tulong ay nanggagaling sa Kanya. So, as we look at this passage, mayroong tatlong eksena. Yung unang eksena, yung binasa natin kanina, chapter 17, verse 8 hanggang verse 16. Yung pakipaglaban ng mga Israelita sa mga Amalekita. And then yung ikalawang eksena sa chapter 18, ay yung pakipagkita ni Moises sa kanyang biyanan na si Jethro, verse 1 hanggang verse 12. And then yung ikatlo ay yung payo na ibinigay kay Moises ng kanyang biyanan, mula verse 13 hanggang verse 27. So sa bawat eksena na yon ay makikita natin kung paano ibinibigay ng Diyos yung tulong na kailangan natin, yung kailangan nila sa buong paglalakbay nila. So habang nakikinig tayo doon, nakita natin na, okay, ganitong ginagawa ng Diyos para sa Israel. Let's also take time to reflect. Let's also take time to reflect kung paanong ang Diyos ay patuloy din na nagbibigay ng lahat ng kailangan natin na tulong sa araw-araw na paglalakbay natin bilang mga tagasunod ni Kristo. And my prayer, just while you are listening attentively sa sinasabi ng salita ng Diyos, magkaroon tayo ng confidence doon sa tinuturo ng salita ng Panginoon. At talagang masabi natin, kapag tinanong tayo, saan manggagaling ang tulong na kailangan mo? With all confidence, masasabi natin na kay Lord manggagaling yung tulong na kailangan ko. Unang eksena. Yung mga Israelita, habang naglalakbay sila, nilusob sila ng mga Amalekita. So makita natin yan sa verse 8. Nakipaglaban sa kanila nung sila ay nasa Rephidim. So sino ba itong mga Amalekita? Ito ay galing kay Amalek na apo ni Esau. Kilala niyo si Esau. Kambal at karibal ni Jacob na siyang pinanggalingan ng Israel. Yung pangalan ni Jacob ay Israel. So, sinalakay sila. We don't know kung ano yung reason. Di ba parang naglalakbay lang naman sila. Tapos wala namang, they're not aggressive, they're not offending anyone. Tapos bigla na lang silang sinalakay. Anong gagawin ng mga Israelita? Siyempre, yung mga lalaki, kailangan nilang ipagtanggol yung sarili nila. Kailangan nilang ipagtanggol yung pamilya nila, yung mga anak nila. Laban sa makikipagdigma sa kanila. Kaya, sabi ni Moises kay Joshua, first time sa Exodus, binanggit yung pangalan ni Joshua. Pero alam natin, eventually, siya yung papalit kay Moises. But during this time, masigit na nakababata siya kay Moises na 80 years old na during this time. At siya yung military leader ng Israel. Sabi ni Moises kay Joshua, verse 9, pumili ka ng mga lalaking lalaban at pangunahin mo sila sa pakikipaglaban. So, remember, hindi ito military unit. Yung mga lalaki dito ay former slaves sa Egypt. Sanay sila sa hirap ng buhay, pero wala silang training sa pakikipaglaban. And ano yung armas na meron sila? Siguro gumagawa lang sila ng mga gawa-gawang espada o kaya ay panangga nung habang naglalakbay sila sa disyerto. So, sino sa tingin ninyo ang dehado sa laban? Israelita o yung Amalekita? And of course, yung mga
Israelites. Pero iba yung level of confidence dito ni Moises. Sabi ni Moises sa verse 9, ang gagawin niya, okay, ikaw Joshua, maipaglaban kayo, pero ako, kasama ko si Aaron, yung kapatid niya, tsaka si Hur, akit kami sa isang burol, tapos hahawakan ko yung tungkod ng Diyos habang kayo ay nakikipaglaban. Sabi dito, the staff of God in my hand. So naalala ninyo yung tungkod na yon? Di ba yun yung instrumento na ginamit ng Diyos na hindi ibig sabihin parang merong magic. Basta tuwing iwawagayway ni Moises yung tungkod na yon, it's like magic. Pero no, yung tungkod na yon ay instrumento ng Diyos para igawad yung kanyang hatol, yung kanyang parusa sa mga Egyptians. At sa lahat ng kumakalaban sa Diyos at sa bayan ng Diyos, katulad ng mga Amalekites. So ganun nga yung ginawa ni Joshua, nakipaglaban sa Amalek. At itong si Moises, sinama yung kapatid niya na si Aaron at si Hur, na maaari siguro isa sa mga top leaders sa Israel, nakatuwang ni Moises. So hawak ni Moises yung tungkod. Doon siya sa ibabaw ng burol. Tuwing nakataas yung tungkod, nananalo yung mga Israelita. Pero kapag, syempre medyo nangawit na si Moises at bumababa yung tungkod, ay natatalo sila. Okay. What's the point of all this story? Hindi lang ito simpleng labanan ng dalawang tribo na magkalaban. Ito ay labanan sa, like yung nakita na natin sa yung pagliligtas ng Diyos sa Egypt. Ito ay labanan sa pagitan ng Diyos at sang sino man na kumakalaban sa Diyos at sa bayan ng Diyos. Of course, wala naman tayong nakikitang labanan ng mga tribo ngayon. Pero alam natin na yung buong buhay natin na mga Kristiyano ay isang pakikipaglaban. Yes, naharap tayo sa pakikipaglaban. Nakikipaglaban tayo sa tukso ng Diablo. Nakikipaglaban tayo na sa bulok na sistema ng mundong ito. Nakikipaglaban tayo sa sarili nating kasalanan na nasa puso natin. Natutukso tayo na tumingin ng mga malalaswang panoorin sa internet. And as Christians, we're fighting. Dahil alam natin na hindi yun yung kalooban ng Panginoon. Or yung mga kabataan na tutukso na tumulad sa values ng ibang mga kabataan ng mga non-Christians na okay lang yung sex before marriage, na yung pagtanggap ng society natin na okay lang yung sexual relationship sa pagitan ng dalawang babae, dalawang lalaki. And we're fighting against yung unbiblical and sinful values ng mundong ito. O yung temptation sa atin na yumakap sa mga material na bagay, nakakala natin yun yung magiging source of security natin and satisfaction and significance. Araw-araw tayo nakikipaglaban. So paano tayo lalaban? By the power of God, diba katulad ng kapangyarihan ng Diyos na nakalagay doon sa tungkod ni Moises, we fight by the power of God na ibinigay na niya sa atin. Wala sa kamay ni Moises yung kapangyarihan. He's already 80 years old. Yung kapangyarihan ay nasa kamay ng Diyos. Pero syempre, of course, kapag pinakinggan natin yung story na to, it doesn't make sense. Di ba parang, okay, kapag tinaas ni Moises yung kanyang kamay, nananalo sila. Kapag binaba ng Diyos, ni Moises yung kanyang kamay, natatalo sila. Why? Alam niyo kung ano yung explanation? I don't know. Yun yung tinakda na pamamaraan ng Diyos. Pwedeng hindi na kailangan yun. Di ba? Pwedeng, Moises, hindi ka na kailangan dyan. Na sa isang kampay ng kamay ng kapangyarihan ng Diyos, maglalaho ng tuluyan yung kanilang mga kalaban. Pero there's nothing spectacular sa ginagawa ni Moises. Nakataas lang naman yung kanyang kamay. Pero yun yung ordinaryong pamamaraan na itinalaga ng Diyos para ano? Para magbigay ng kapangyarihan sa pakikipaglaban ng mga Israelita. And ganun exactly yung tulong na ibinibigay sa atin ng Diyos. Nothing spectacular sa ginagawa natin every Sunday. Nothing spectacular na nakikinig ka sa isang lalaki na nagsasalita na halos abutin ng isang oras. Nothing spectacular. Pero yun yung appointed means ng Diyos para tulungan tayo, ibigay sa atin yung tulong na kailangan natin para sa pakikipaglaban natin. Our exposure to the Word of God, humble prayer,
meeting with other Christians every Lord's Day. Ordinary means of grace. Pero in amazing ways, ginagamit ang Diyos para ibigay sa atin yung eksaktong tulong na kailangan natin. So God uses means to accomplish that. Ordinary human beings tulad ni Joshua at yung mga lalaki na nakikipaglaban, wala naman silang superb military training. Tulad ni Moises, na matanda na nakataas lang naman yung kanyang kamay at hawak yung tungkod ng Diyos. Tulad ng mga pastor na nagpipreach ng salita ng Diyos o ng mga elders na katuwang sa pagtuturo, pananalangin at pangangalaga sa church. Pero limitado din si Moises. Iba ano sinabi sa verse 12? Siyempre, nangangawit yung kamay niya. Tagal-tagal ng paipaglaban, magdamag, inaabot. So mangawit yung kamay ni Moises. Kaya nandun si Aaron, saka si Hur. Anong ginawa nila? Binigyan ng maupuan si Moises, tapos inalalayan nila yung magkabilang kamay ni Moises para patuloy na magtagumpay sila sa paipaglaban. Hanggang sa paglubog ng araw, naipaglaban sila. Nanatiling nakataas yung kamay ni Moises dahil sa tulong ni ni Aaron at ni Hur, at nagtagumpay sila laban sa pangunguna ni Joshua. So yung tulong na kailangan natin para magtagumpay ay nanggagaling sa Diyos. At ginagamit niya yung mga ordinaryong tao, tulad ng mga elders ng church, tulad ng mga deacons, tulad ng mga tapat na nagbibigay ng oras, ng lakas, ng pera para makatulong sa mga ministries ng church, para mapagtulong-tulungan natin yung laban na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Wala ni isa man sa atin ang kakayanin na labanan yung kasalanan sa sarili lang natin. We need the help of God. We need the help of one another. Pero ultimately, we need to realize na yung dapat nating alalahanin sa lahat ng ito. Whether we experience success or victories sa buhay natin o sa church natin, hindi yung attention dun sa leader natin. Hindi yung attention dun sa malaking nagbibigay. Hindi yung attention dun sa masipag sa gawain sa ministry. Diba? Just try to imagine. Habang nakipaglaban yung mga Israelita, tapos nakataas yung, ando siya sa ibabaw ng buhol, siyempre nakikita siya ng mga tao eh. Di ba? Sasabihin ba nila, tingnan niya si Moises, napakagaling magtaas ng kamay. No, even in his weakness, the Lord is glorified. So lahat ng ito should give witness to, should point to the God who helps us achieve victory sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo sa krus para sa atin. Yun yung dapat nating alalahanin palagi. Diba? Kaya may Lord's Supper tayo mamaya. Kaya sinabi sa verse 14 ng Diyos kay Moises, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan. At sabihin mo naman kay Josue na lilipulin ko ang mga Amalekita. Kasi hindi doon nagtatapos. Yes, meron silang round 1 victory against Amalekites. Pero hindi doon nagtatapos yung pakikipaglaban sa kanila nung mga Amalekites. After 1 year, haharapin na naman nila itong mga Amalekites. Hanggang sa panahon ni Haring Saul, hanggang panahon ni Haring David, patuloy na nakikipaglaban yung grupo na ito sa kanila. So anong kailangan nilang alalahanin palagi? Next verse. Gumawa si Moises ng altar at tinawag iyon na ang Panginoon ang aking bandila ng tagumpay. The Lord is my banner, Yahweh Nissi. Sabi niya, dahil sa itinaas ng mga Amalekita ang mga kamao nila sa trono ng Panginoon, patuloy na makikipaglaban sa Amalekita ang Panginoon magpakailanman. Sino ang kalaban ng mga Amalekita? Hindi ang mga Israelita. Ang kalaban nila ay si Yahweh. Walang sino mang magtatagumpay laban sa Diyos. And if God is for us, who can be against us? Depende if God is for you. So before worrying, paano ako magtatagumpay sa laban ko sa kasalanan? Paano ako magtatagumpay sa laban ko sa mga inaalala ko sa buhay? Paano ako magtatagumpay sa mga problema na kinakaharap ko sa buhay? You need first to prioritize. Baka ang pinakamatindi mong kalaban ngayon ay ang Diyos. Because you are like the Amalekites. Hindi katulad ni Moises na hawak-hawak yung kapangyarihan ng Diyos. Yung mga Amalekita, yung kamao nila ay iwinawagay nila in rebellion against God. Kung yung puso natin ay patuloy na lumalaban sa Diyos at sa Kanyang kalooban,
God is against you and not for you. Hindi mo kakampi ang Diyos. Kaaway mo ang Diyos. So what do we need to do in response? In the first place, ano bang dapat gawin ng mga Amalekites? They need to surrender. Hindi nila kailangan makipaglaban sa Diyos. Yun yung ibig sabihin ng repentance. We're surrendering ourselves to God. We're laying down our arms. We're stopping our rebellion. We're asking God for forgiveness. We're asking God for His help para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At kapag humingi tayo ng tawad sa Diyos in repentance, nagpapatawad ang Diyos. Nagpapatawad ang Diyos. Ano yung assurance natin na nagpapatawad ang Diyos? Kung yung kamay ni Moises ay nakaunat bilang paghatol ng Diyos sa mga kaaway niya, inaalala natin as we observe the Lord's Supper mamaya, na si Kristo din ay iniunat yung kanyang kamay sa krus para ano? Hindi para igawad yung hatol na nararapat para sa iyo na nagre-rebelde sa Diyos, kundi para akuin yung hatol na dapat sana ay tayo ay tumanggap. Christ bear our judgment. So para masabi natin na Christ is our banner, Christ is our victory, dahil nagtagumpay siya sa kamatayan, na siya'y muling nabuhay. So if you put your faith in Christ, the wisdom and the power of God for salvation, makatitiyak ka na God is for you and not against you. At doon mo mapangahawakan. Yung sinasabi sa Romans 8:31, if God is for us, if God is for me, who can be against us? Ito naman yung naranasan ng biyenan ni Moises dun sa sumunod na eksena. Si Jethro, na ipinakilala sa atin sa chapter 18. Si Jethro, so kanina Amalekite, yung mga kinaharap ng mga Israelita. Si Jethro naman ay isang Midianite. Siguro nabasa ninyo sa Genesis na pinagbentahan kay Jose, na nagbenta din naman sa lingkod ng Pharaoh. So mga Midianites, doon galing yung biyanan ni Moises. Bakit? Naalala niyo yung tumakas siya noon sa Egypt? Nang siya ay 40 years old pa lang. Tapos ay doon niya nakilala si Jethro, yung anak ni Jethro na si Sephora. So na-in love si Moses. So nagpakasal sila. Nagkaroon sila ng 2 anak. Hindi ito tulad ng nakarang story na paipaglaban sa Amalekites. Itong si Jethro ay Midianite priest or Midianite high priest. Na makita natin na iba yung response nung nabalitaan niya yung ginawa ng Diyos sa mga Egyptians. Siya ay idol worshiper. Hindi ito priest ni Yahweh. Ito ay priest ng ibang Diyos-Diyosan. Pero makita natin at the end of the story kung paanong ginawa ng Diyos na isang idol worshiper ay naging Yahweh worshiper. Paano nangyari? Simple lang. Gawa din ito ng Diyos. Nakating sa kanya yung balita na may nagmarites sa kanya kung ano nangyari sa mga Egyptians, kung paanong niligtas ng Diyos yung mga Israelita. And then, during that time, kasama ni Jethro, yung asawa ni Moises, tsaka yung 2 niyang anak, na si Gershom, tsaka si Eliezer. Kasi, nung naalala niyo sa chapter 4, nung babalik na si Moses, kasama asawa niya, tapos isa pa lang yung anak nila during that time, most probably, ay pinabalik ni Moises yung kanyang asawa kay Jethro. Sinasabi ng iba ay pinalayas niya yung asawa niya. Sinasabi ng iba ay nag-divorce na sila o naghiwalay na sila. Sinasabi naman ng iba ay baka para lang for the safety of his family kasi matindi yung pakikipaglaban na haharapin niya sa Egypt. Pero we don't really know. Hindi naman family life ni Moses yung topic natin dito. Although, malamang pagkatapos ng chapter 18, ay kasama na ulit ni Moses yung kanyang family dun sa kanilang journey. Siyempre, mahalaga yung pamilya. Kasama yan sa redemptive plan ng Diyos. Pati nga pangalan ni Moises ay nagpapaalala ng pagliligtas ng Diyos sa kanila. Ang pangalan niya ay si Gershom. Bakit? Dahil sinabi ni Moises, verse 3, ako'y dayuhan sa lupaing ito. Tapos yung pangalawang anak niya, ang pangalan ay Eliezer. Dahil sabi ni Moises sa verse 4, the God of my father was my help and delivered me from the sword of Pharaoh. Eliezer, the God of my father is my help. Ezer, yun ang ibig sabihin ng pangalan ni Ezer. Help o tulong. Naalala niyo yung kinanta natin sa Come Thou Fount last Sunday? Come Thou Fount
of every blessing. Tapos meron doon sa lyrics, here I raise my Ebenezer, here by thy great help I've come. So siguro iba sa inyo tataka, ano ba yung kinakanta namin na Ebenezer? So ibig sabihin, galing sa word na Ezer, na from the story of 1 Samuel, na ibig sabihin ay tulong. Tulong na bigay ng Diyos. Ezer, help. So, yung pangalan pa lang ng mga anak ni Moises, Gershom, Eliezer, ay nagpapaalala, hindi lang sa personal salvation history ni Moises, kundi sa salvation history ng Israel. Kung paano sila yung mga dayuhan sa Egypt, tapos sila ay iniligtas ng Diyos by His mighty power. Yung tulong, yung help na ibinigay ng Diyos sa kanila noon. So, sinaba ni Jethro yung pamilya ni Moises, siyempre family reunion. So nakipagkita sina Jethro at yung pamilya niya dun saan nakakampo yung mga Israelita. So malapit na sa Mount Sinai, sinabi sa verses 5 to 6, yung bundok ng Diyos. So it's a happy reunion. Pero hindi ito yung highlight ng story. Ang highlight ng story ay kung paanong ginawa ng Diyos para si Jethro na isang Midianite high priest na dati sumasamba sa Diyos-Diyosan, ngayon ay kinilala na walang ibang Diyos maliban kay Yahweh. So paano nangyari? Nagsimula sa kumustahan. Tapos ikinuwento na ni Moises sa kanya lahat ng ginawa ni Yahweh laban sa hari ng Ehipto at sa mga Egyptians at para sa kapakanan ng mga Israelita. So kahit yung mga paghihirap na dinanas nila sa simula ng journey nila at kung paanong sa lahat ng ito, sinabi niya sa biyana niya, kung paanong sila iniligtas ni Yahweh. So anong response ni Jethro? Verse 9. Natuwa siya dun sa story ni Moises. Natuwa siya na nabalitaan niya kung paanong ginawa ng Diyos na iniligtas sila sa mga kamay ng mga Egyptians. Tapos sabi ni Jethro in response, verse 10 to 11. Sabi niya, praise the Lord. Purihin si Yahweh na nagligtas sa inyo mula sa kamay ng Faraon at ng mga Ehipsyo. Purihin si Yahweh na nagpalaya sa mga Israelita mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. Napatunayan ko ngayon na siya ay higit sa ibang mga Diyos dahil sa ginawa niya sa mga Ehipsyo na umapi sa mga Israelita. Narinig ninyo yung confession of faith niya na kinilala niya yung supremacy ni Yahweh na higit pa sa ibang mga Diyos na hindi naman tunay na Diyos. And anong ginawa niya sa verse 12? Yung mga handog na dala-dala niya as an act of worship ay inialay niya sa Panginoon, tapos nagsalo-salo sila kasama si Moises at yung ibang mga elders ng Israel. So, malamang siguro na si Jethro ay na-convert sa parehong pananampalataya ng Israel, confessing Yahweh as the one through God. So, anong makita natin dito? Doon sa nakarang story, pinarusahan niya yung mga Amalekites. Pero ang intention ng Diyos ay hindi para parusahan ang lahat ng mga bansa na hindi kabilang sa Israel. Yung Midianite na si Jethro and every other nation and all nations, ang intensyon ng Diyos para kilalanin nila kung sino ang Diyos na tagapagligtas, para sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan, para marinig din nila, kailangan din nilang marinig yung message of the gospel. And that remains our mission hanggang ngayon. Paano mako-convert yung mga tao na hindi kumikilala sa Diyos? We don't need kung ano-anong gimmick or mga spectacular events para maakit sila sa message of the gospel. It's very simple. Nadilig lang ni Jethro yung story, kung anong ginawa ng Diyos na pagliligtas sa Israel. Tapos mas naging personal, mas naging specific nung narinig niya mismo yun kay Moises. Hindi niya nakita yung burning bush na nakita ni Moises. Hindi niya nakita kung paanong pinaulanan ng mga salot ng Diyos ang mga Egyptians. Hindi niya nakita yung mga kababalagan na ginawa ng Diyos sa Egypt. Hindi niya nakita na nahati yung dagat na nakatawid yung mga Israelita. Narinig niya. Narinig niya. At yun ay sapat na para kilalanin niya na si Yahweh ay higit sa anumang Diyos na hindi naman tunay na Diyos. Do we still trust yung simple preaching of the Word of God? Do we still trust yung simple preaching of the gospel? Every Sunday. Every time na may discipleship groups tayo, katulad mamaya. Every time meron tayong mga grace community gatherings. Do we still trust yung simple preaching of the gospel? Para ibigay ng Diyos yung tulong na kailangan natin. Para ano?
Whenever we preach the gospel sa every Sunday, tapos may mga unbelievers, maybe some of you, ay mga unbelievers ngayon, yung power of the gospel to convert yung isang unbeliever na hindi nagtitiwala kay Kristo, na makita niya yung liwanag ng kagandahan ni Kristo at masabi niya na, Christ is my life, Christ is my salvation. That's beyond our power to accomplish. That's beyond my ability na gawin. Maybe nadi-discourage tayo. Siguro yung tatay ninyo na matagal na ninyong pinagpe-pray na magbago, hindi pa rin nagbabago. O yung asawa ninyo na hanggang ngayon ay hindi pa rin Kristiyano. And we become discouraged, o mga kaibigan ninyo. Hindi mo na alam gagawin, paano ipapaliwanag sa kanya yung message of the gospel. Sobrang rejection yung natatanggap ninyo. Do we still trust that the gospel is the power of God for salvation? Kapag sinasabi natin na, yes, we believe that, do we keep preaching the gospel sa mga unbelievers? Do we keep preaching the gospel sa mga anak natin? Do we keep preaching the gospel sa mga kamag-anak natin? Do we still keep preaching the gospel sa sarili natin? Na alam natin na kailangan natin sa pagpaglaban natin sa kasalanan. Bakit ko sinabi na keep preaching the gospel? Keep listening, keep hearing the gospel. Tingnan niyo yung verses 1 to 12. Paulit-ulit. Parang, yung nagsusulat ng story, very deliberate na paulit-ulit na sinasabi. Alam mo, verse 1, ang ginawa ni Yahweh, paanong inilabas niya ang mga Israelita sa Ehipto? Verse 2, tinulungan ako ng Diyos, iniligtas niya ako. Verse 8, ang lahat ng ginawa ni Yahweh, paano iniligtas ni Yahweh ang mga Israelita? Paano sila tinulungan ni Yahweh? Verse 9, kabutihang ginawa ni Yahweh sa pagliligtas sa kanila. Verse 10, si Yahweh na nagligtas sa inyo, si Yahweh na nagpalaya sa mga Israelita. What's the point of those repetitions of story? Para ipaalala sa mga Israelita na yung kumpiyansa nila, na yung tulong na galing sa Diyos ay matatanggap nila ngayon, matatanggap nila bukas, matatanggap nila araw-araw. Yung confidence na yun ay nanggagaling saan? Kapag aalalahanin nila na ibinigay na ng Diyos yung tulong na kailangan nila nung nakaraan. Pero nakakalimutan nila. Pinagdududahan nila. Just after 2 years, malapit na sila, papasok na sila sa Canaan, sa Promised Land. Tapos, hindi nila ginawa. Natakot sila. Tapos ginawa nilang excuse yung mga Amalekites, yung mga kalaban nila, na mahihirapan sila sa paglaban. Nakalimutan na ba nila kung anong ginawa ng Diyos? Laban sa mga Amalekites 2 years ago? O laban sa mga Egyptians 2 years ago? They're easily forgetful. Napakadali nating lumimot sa ginawa ng Diyos sa atin. Napakadali nating mataranta kapag may mga pagsubok na dumarating sa buhay natin na pag-aakala natin hindi natin kakayanin. Siyempre, hindi natin kakayanin sa sarili natin. Pero sapat ang tulong na ibibigay ng Diyos ngayon, bukas, paano ako nakakasigurado? Kasi yung tulong na kailangan natin, ibinigay na ng Diyos. Dati pa. When God offered His only Son for us. Romans 8:32. Gayong hindi pinagkait ng Diyos ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay sa atin, paano hindi niya ibibigay sa atin? Nang sagana, ang lahat ng kailangan natin. All things we need. Sigurado na ibibigay ng Diyos dahil ibinigay na niya yung pinakatulong na kailangan natin. Next eksena, ikatlo. Kapag napapakinggan natin yung mga spectacular stories sa Exodus, ang dami. Di ba parang kung nandun ka sa mismo nang nangyayari, parang grabe, sobrang spectacular ng mga nangyayari. Minsan we're just expecting, kapag magbibigay ng tulong ang Diyos, dapat sa ganung paraan din. Yung spectacular, extraordinary na tulong. Pero, hindi ba natin na-realize, karamihan ng tulong na ibinibigay ng Diyos sa atin araw-araw, there's nothing spectacular. Very ordinary. But exactly what we need. At yung susunod na part ng story, yung payo lang na binigay ni Jethro kay Moses, okay, hindi yan kasing spectacular nung pagtawid nila sa dagat. Pero that's exactly yung kailangan ni Moses. So, beginning at verse 13, verse 14,
Kinabukasan, nakita ni Jethro, yung manugang niya, si Moises, na nakaupo, tapos nakapila ang sandamakbak na tao, kukuha ng mga number, isa-isang tatawagin yung number, at aasikasuhin sino yung kailangan kausapin. Nagsaserve siya as judge ng Israel. Ibig sabihin, yung mga kailangan ituro sa kanila na personal, yung mga problema nila, yung mga kaso nila, yung mga pag-aaway nila. So si Moises ang magdidesisyon kung anong dapat gawin, kung sinong tama, sinong mali. At ginagawa niya yon ng maghapon magdamag. Madali ba yung ginagawa ni Moises? Isipin niyo kung gaano karami yung mga Israelita na alam naman natin problema nila, dami-dami nilang reklamo. Nakakapagod. So nakita yun ni Jethro. Tapos tinanong siya ng biyanan niya. Ang sabi kanya kay Moises, anong ginagawa mo? Maghapon nakapila yung mga tao. Hanggang gabi. So hindi siya nagtatanong. This is, in a way, criticism. Masama ba yung ginagawa ni Moises? Walang masama sa ginagawa niya. Diba? Ginagawa niya yung tungkulin niya na ituro yung salita ng Diyos, payuhan sila, tulungan sila sa mga desisyon nila sa buhay. And that's good. Kaya pinaliwanag ni Moises, nagpaliwanag siya sa kanyang biyanan, verse 15, verse 16. Ginagawa ko po ito dahil lumalapit yung mga tao sa akin para malaman yung kalooban ng Diyos. Kung may pagtatalo ang mga tao, dinadala nila ito sa akin at ako ang nagdedesisyon kung sino sa kanila ang tama. At tinuturuan ko sila ng mga tuntunin at utos ng Diyos. Magandang gawin? Yes. Pero, hindi maganda yung pamamaraan na ginagawa niya. So, kailangan may magsabi sa kanya kung ano yung mas maganda na gawin na makakatulong din naman kay Moises. At makakatulong din sa mga Israelita. So, ito yung payo ng biyanan niya. Take note, bagong convert sa faith ng Israel. Bago pa lang. Pero meron ng wisdom na galing sa Diyos. Ito yung sabi ng biyanan niya. Makinig kayo, ha? Makinig kayo sa mga biyanan ninyo. Hindi tama ang pamamaraan mong ito. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo at ang mga taong ito. Napakahirap nito kung ikaw lang. Makinig ka sa akin at papayuhan kita. At sana'y samahan ka ng Diyos. Ipagpatuloy mo ang ginagawa mong paglapit sa Diyos para sa mga tao. Okay, that's good. Dalhin mo ang mga kasos nila sa Kanya. Okay, that's good. Ipagpatuloy mo rin ang pagtuturo mo sa kanila ng mga tuntunin at utos ng Diyos. Turuan mo sila kung paano mamuhay at kung ano ang gagawin nila. That's good. Pero, pumili ka ng mga taong tutulong sa iyo. Dapat mayroon silang kakayahan sa paghukom, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at hindi tumatanggap ng suhol. Gawin mo silang mga hukom ng grupo na binubuo ng 1,000, 150 at 10 tao. Maglilingkod sila bilang mga hukom sa lahat ng oras. Sila ang magpapasya sa simpleng mga kaso, pero dadalhin nila sa iyo ang mabibigat na kaso. Sa ganitong paraan, mapapagaan ang trabaho mo dahil matutulungan ka nila. Alam kong ito ang gusto ng Diyos na gawin mo at kung susundin mo ito, hindi ka na mahihirapan at makakauwi ang mga taong ito ng mapayapa. Hindi pinagsabihan ni Jethro, yung kanyang manugang, na mali yung kanyang ginagawa. So nagbigay siya ng payo kung paano mas magiging maayos yung pagtulong niya sa mga tao, yung pamumuno at pamamahala niya sa mga tao. Yes, hindi naman kakayanin talaga ni Moises na mag-isa. May limitasyon siya. Napapagod siya. Kulang sa oras. Isipin mo kung ilang libong tao yung pipila sa kanya para paglingkuran niya. Kaya mahalaga yung pagtutulong-tulong. Pero syempre, yung mga katuwang niya sa pagsasaayos sa mga kaso ng mga tao, syempre dapat mga qualified leaders. Hindi lang basta, sino may gusto? Tumulong sa akin. So, mayroong mga qualifications. Hindi pwedeng kung sino lang. Mahalaga yung may exemplary character, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan, hindi lover of money. So, dapat may tamang puso sa paglilingkod. It's not just about skills sa ministry. It's about the heart. Si Moises pa rin yung pinaka-leader. Pero mapapagaan yung trabaho niya kasi meron siyang katuwang. So sabi ni Jethro, ito naman ay galing sa Diyos at ito ang makakabuti para kay Moises at para sa mga Israelita. So it's a win-win situation. Win-win for Moises, win-win para sa mga Israelita. So anong response ni Moises? Naging prideful ba siya? At sinabi na, hindi, kaya ko to. Wala kang believe sa manugang mo. Kaya ko to. Just watch out. Or, pwede niyang sumbatan yung binan niya ba? Kabago-bago mo pa lang dito.
Ilang araw ka pa lang. Ako, mas marami akong experience sa paglilingkod. Mas marunong ka pa sa akin. Hindi naman ganun yung sinabi ni Moises. Moses humbled himself. Inamin niya, hindi niya talaga kaya. At yung narinig niya ay hindi lang isang payo, okay, pagbibigyan kita kasi binan kita. No, narinig niya na yon ay galing din sa Diyos. Kaya nakinig siya sa sabi ng biyanan niya, ano ginawa niya? Sinunod yung payo ng biyanan niya. Pumili siya ng mga lalaki na mangunguna, di ba? It's also a political system. Kasi yun din yung government nila eh. Di ba? Meron tayong kapitan ng barangay, mayor, ng bayan, governor, sa buong province. So ganun din. Merong mamamahala sa 1,000, sa 100, sa 50, sa 10. Ayon siyempre sa kakayahan. Kakayahan nila na dinggin yung mga kaso sa kanila. And hindi kailangan si Moises ang magdidesisyon sa lahat. So yung mga maliliit, mga simpleng kaso, bahala na ibang mga leaders. Pero yung mga mabibigat ay si Moses yung bahala. Okay. So ginawa ni Moises yung payo ng kanyang biyanan. Masaya naman yung biyanan niya. At magkasundo sila. Tapos umuwi na yung biyanan niya sa kanila. At malamang ay naiwan na si Zipporah at yung dalawang anak ni Moises. Bagamat walang sinabi sa story. Okay. Ano nangyayari dito? Bakit nandito to sa Exodus? Ano to? Advice lang ng biyanan sa kanyang manugang. So, anong ginagawa nito dito sa Exodus? Nothing spectacular about that. Anong ginagawa ng Diyos dito? Pareho pa rin nung unang eksena natin. Kung ano yung tulong na kailangan ng mga Israelita para magtagumpay sila sa laban, ibinibigay ng Diyos. Kung anong tulong na kailangan ng mga Israelita para maging maayos yung kanilang buhay, para matulungan si Moises sa pangunguna at paglilingkod sa kanila, ibinibigay din ng Diyos. Kailangan ni Moises ng tulong na galing sa Diyos. Kailangan niya ng wisdom, kailangan niya ng strength, kailangan niya ng any help na makakatulong sa kanya. Pero, bakit galing kay Jethro? May direct access naman si Moises sa Diyos. Pwede namang ang Diyos dumirekta kay Moises. Ano sa tingin ninyong sagot? Again, I don't know. Hindi ko alam. Bakit kailangan si Jethro pa yung magsabi kay Moises? Pero kung yun yung paraan ng Diyos, na gusto ng Diyos na gawin, bakit hindi? Nagbibigay ng tulong ang Diyos sa iba't ibang paraan. Ayon sa itinakda niyang paraan. Hindi tayo magsasabi na, Lord, ganito dapat ang ibigay mo sa akin. We ask for help and God provides the help we need. Kung ano yung paraan na gusto niya. Mas marunong ang Diyos kaysa sa atin. And sometimes, sobrang spectacular yung ibibigay niyang tulong. Like yung nangyari sa paghati ng dagat para makatawid yung mga Israelita. Pero normally, every day, walang spectacular na nangyayari sa buhay natin. Just ordinary. Ordinary Christian life. Payo ng biyanan, payo ng tatay mo, payo ng kapatid mo, pangungumusta ng kaibigan, pakikipag-usap ng elders sa'yo, pagsaway sa'yo, pagsuporta ng mga elders sa leadership ko, as a pastor, mga deacons na palagi nakasuporta sa mga elders, kapag may kailangan punahin, pinupuna para makatulong sa ministry. Ordinary help from ordinary people. At lahat ng iyon ay galing sa extraordinary God na meron tayo. As we listen to the story, hindi naman yung payo ni Jethro yung nangingibabaw. Na, galing ni Jethro ah. Wise. Ba't di naisip ni Moises? Wala man na nakaisip sa mga Israelita ng ganong klaseng gawin. Kailangan pa nila si Jethro. It's not about Jethro. So unang tingin, parang ganon. Pero kung titingnan mo yung mga sumunod na nangyari, pagka tinignan natin chapter 19, chapter 20, nandun na sila sa Mount Sinai, ibibigay ng Diyos sa kanila yung nakasulat na utos niya na mga dapat nilang gawin, makikipagtipan ng Diyos sa kanila. Anong ginagawa ng Diyos? Bago pa mangyari yon, inihahanda na niya yung mga Israelita para marinig nila ng mabuti ang mga utos ng Diyos. Para magkaroon ng sistema na mapapakinggan nila. It's all about exposure to the Word of God. Hindi kaya ni Moses na gawin yun sa 2 milyon na tao. Kailangan na maraming magtutulong-tulong para ihatid ang salita ng Diyos sa mga tao. And verse 16. Di ba sabi din ni Moses? Pinaliwanag niya, sabihan na niya, tinuturuan ko sila ng mga tuntunin at utos ng Diyos.
Tapos sinabi sa kanya ng biyanan niya sa verse 20, okay, ipagpatuloy mo ang pagtuturo sa kanila ng mga tuntunin at utos ng Diyos. Turuan mo sila kung paano mamuhay, kung ano ang gagawin nila. So what's the point? Hindi ito about organization, hindi ito about tungkol sa sistema o structure na dapat nilang gawin. This is not about yung program na dapat i-implement sa church. This is about the Word of God. This is about the law na kailangan nilang marinig. Kasi salita ng Diyos ang pinaka-kailangan ng lahat ng mga Israelita. Salita ng Diyos ang kailangan nating lahat. Kaya kailangan matuto tayong makinig attentively sa preaching of the Word of God. Kaya mahalaga yung role na ginagawa ng mga elders na nagtutulong-tulong para ituro sa inyo ang salita ng Panginoon. Every Lord's Day gathering natin, every time na meron tayong equipping classes, every time kapag meron tayong mga discipleship groups, sa tulong din ng mga deacons natin, at sa tulong ng mga deacons na ginagawa, yung mga kailangan gawin sa finances ng church, sa mga pag-aayos ng worship hall natin, sa pag-aayos ng iba pang mga kailangan ayusin, para yung mga elders, mga pastors ay maka-focused sa pagtuturo ng salita ng Diyos. We need to do everything to maximize our exposure to the Word of God. Pagtutulong-tulungan natin to make sure yung salita ng Diyos hindi lang naririnig. To make sure na kukumustahin din natin yung mga kasama natin sa church. Yung napakinggan mo ba na mensahe galing sa Diyos? Bumabago ba yan sa buhay mo? Meron bang nagbabago sa lifestyle mo? Are you responding to the Word of God? So kaya mahalaga yung pagtutulong-tulong ng lahat ng members ng church. So, anong tinuturo sa atin ng salita ng Diyos ngayon? Balik tayo dun sa first question ko. Sa simula't simula pa lang. Yung bang masagot natin yung question na, saan manggagaling ang tulong na kailangan ko? Kay Lord, sa Diyos, manggagaling ang tulong na kailangan ko. Hindi kailangan ng Diyos yung tulong natin. We serve in the ministry, we come to church, we give our offerings. Hindi dahil kailangan ng Diyos yung tulong natin. He is an all-sufficient God. God will be fine kahit na hindi niya tayo nilikha. Kahit wala tayo sa mundong ito. He is all-sufficient. Ibig sabihin, siya yung eksaktong tulong na kailangan natin. Hindi kailangan ng Diyos si Moises or si Joshua or si Jethro. Si Moises, si Jethro, si Joshua, lahat ng mga Israelita, sila yung may kailangan sa Diyos. At ang Diyos ang eksaktong tulong na kailangan natin. He is our salvation. He is our sanctification. He is our victory. Sa lahat ng desisyon natin sa araw-araw, we need God's help. And ibinigay na niya yung tulong na kailangan natin in the person of the Lord Jesus Christ. Christ is our salvation. Christ is our wisdom. Christ is our sanctification. Christ is our banner. Christ is our victory. Saan manggagaling ang tulong na kailangan ko? Kay Lord, manggagaling ang tulong na kailangan ko. Ibig sabihin, kailangan nating aminin na kailangan natin ng tulong. Hindi mo pwedeng sabihin na, I'm struggling with sin. Kaya ko to. Yeah, for a long time. Simula nung high school ako, hanggang early years of our marriage, I'm really struggling sa isang kasalanan. Kasi niloloko ko yung sarili ko. Sinasabi ko sa sarili ko, kaya ko to. Hindi ko kailangan, tutulungan ako ni Lord. Pero hindi ko kailangan yung tulong ng ibang tao. But once we admit that we need help, once we admit that we need the church, God provides yung help na kailangan natin. O kapag mag-share tayo ng gospel sa iba, panghawakan natin, hindi agad natin sabihin, hindi ko kaya, hindi ako katulad ni pastor magsalita. We ask God for help at tutulungan tayo ng Diyos. Or sa ministry of giving sa church, hindi, yung mga mapera lang yung mga may kaya magbigay dyan. No, God will help us para mag-overflow yung generosity sa atin even if we are struggling sa mga finances natin. Sapat ang tulong na nanggagaling sa Diyos. O hindi mo malaman ang gagawin mong desisyon sa trabaho, sa eskwelahan, or sa love life. Sa Diyos nanggagaling ang tulong na kailangan natin. And samantalahin natin, every opportunity, we have to receive God's help.
Minsan makita mo yung mga announcement, o halimbawa, schedule ng church. Ano bang klaseng church ito? Mayroong equipping classes. Mayroon ng worship service, may sermon. Mamaya may discipleship groups pa. Tapos, sa ibang araw, mayroon pang Grace Community Gatherings. Tapos may magme-message pa sa akin, pwede ba kita makausap? Tapos pag-usapan natin yung sermon. Pwede ba tayo mag-usap? Tapos mag-discipleship tayo. Pwede ba tayo mag-meet? Magkape tayo? Tapos mag-book study tayo? Ano bang klaseng church ito? Nakakapagod. Ang daming ginagawa sa araw-araw. Hindi ko alam how you respond to that. Pero, ang daming pinapagawa ng boss mo sa trabaho. Ang daming assignment na binibigay ng teacher mo sa eskwelahan. Ang daming subjects sa school. Diba? Hindi naman tayo, wag na, absent na lang ako. Hindi ko gagawin yung pinapagawa ng boss ko. But we keep doing what we're doing. Kahit na marami. Kasi sa heart natin, kailangan kong gawin. And God provides the help we need. Yung exposure natin to the Word of God. At nandito yung church, nandito yung mga elders para tulungan kayo. Para pag-aralan yung salita ng Diyos, para ibigay sa inyo, kasi yun yung kailangan yung tulong. So, what do we need to do? Samantalahin natin yung tulong na ibinibigay sa atin. You just show up. 9 a.m. every Sunday. What could be so hard about that? Kapag ina-encourage namin kayo umattend ng members meeting o discipleship group, di ba, stay for lunch. What can be so hard about that? Okay, of course, siyempre, may iba-ibang sitwasyon, may iba-ibang pinagkakabalahan, pero ang point ko lang, when we are offering yung ganitong mga opportunities, samantalahin natin. You're asking God for help. Lord, tulungan mo ako. Anong gagawin ko? Paano ko mapaglalabanan yung mga struggle ko sa buhay? Paano ko mas magiging matatag? And God is providing all the help na kailangan natin. And so, you just receive that from God and thank the Lord. We have these opportunities para makatulong sa atin. Last. Ibig sabihin, another application. So yung unang application, aminin mo na kailangan mo ng tulong at kapag nagbibigay ng Diyos ang tulong, edi tanggapin natin yung ibinibigay na Diyos na tulong sa atin. Just receive the Word of God. Pangalawa, ibig sabihin din, hindi lang yung posture of receiving help from God, kundi at the same time, yung posture of giving help. So kung ang napag-aralan natin sa story na ito, binibigay ng Diyos yung tulong natin na kailangan natin sa pamagitan ng mga ordinaryong tao sa church, sa family natin, ibig sabihin, kasama rin tayo sa tulong na ibibigay ng Diyos para makatulong sa iba. Do you see kung ano yung sinasabi ko? Huwag lang nating isipin kung ano yung tulong na kailangan natin. Isipin natin kung ano yung tulong na maibibigay natin sa iba. Matanda na ako eh. Parang wala na ako masyadong magagawa. Si Moises, 80 years old na. Hindi naman ako kasing galing ng iba. Si Aaron tsaka si Hur, inaalalayan lang naman niya nila si Moises. Yung mga Israelita na nakikipaglaban, ano bang kamalay-malay nila makipaglaban sa kaaway nila? Bago pa lang akong Christian. Si Jethro, bago pa rin. So, ang Diyos din ang tutulong sa iyo para makatulong din sa iba. Ano man yung limitations natin, ano man yung mga challenges na kinakaharap natin, napakalaki ng gawain na iniwan sa atin ng Panginoon para lang ipagkatiwala sa iilang tao sa church o iilang churches lang. The Great Commission is so big for just a few workers. So, ibig sabihin, God will make sure that He will accomplish yung mga purposes niya. At isang paraan na gagamitin niya ay ikaw, ako, yung katabi mo, yung nasa likod mo, yung asawa mo, yung mga anak mo, yung kaibigan mo, lahat ng members ng church to accomplish the work of the Great Commission. Simple lang. You want to help sa mga ministries ng church? Huwag nating isipin na wala naman ako mayambag dito, wala naman ako ministry dito, wala naman ako opportunity dito. Napakarami. Magtanong ka sa mga elders, magtanong ka sa pastor, magtanong ka sa mga members ng church, ano pong maitutulong ko? Anong maitutulong ko?
At gawin natin ang lahat na magagawa natin para makatulong because we have confidence na saan ba manggagaling yung tulong na kailangan natin? Kay Lord, nanggagaling ang tulong na kailangan nating lahat. God provides all the help we need every day. Let's pray.